Before natin i-discuss yung triangle congruence postulates, let's first define kung ano yung S at saka A when it comes to a triangle. So, parang parts lang ng triangle actually yung S at saka A. Pag ito yung triangle mo, meron kang tatlong parts. Yung intersection point ng ating triangle ay tinatawag na vertex. So, merong tatlo. Yung gilid nito, like ito, this one and that one, you call them the side or the sides. At syempre, ito naman, yung tinatawag natin na angles or angle. Okay, so to continue, bago natin i-discuss yung mga triangle congruence postulates, kailangan muna nating ma-master kung ano yung tinatawag na corresponding parts. Anong ibig sabihin? So, for example, meron tayong dalawang triangle dito. I-declare natin na yung triangle ABC ay congruent na sa triangle XSR. Now, pag silang dalawa ay congruent na, dapat lahat ng parte ng triangle na una ay congruent sa lahat ng parte ng pangalawang triangle. So, ibig sabihin, yung angle na ito ay dapat congruent din sa kabilang angle. Yung question is, aling angle ang counterpart na angle ng angle A sa kabilang triangle? Hindi ibig sabihin na yung angle A, yung counterpart niya na angle sa kabilang triangle ay angle X. Hindi yan magiging true sa lahat ng instances. Bakit? Kasi, pag yung triangle na ito ay binaliktad, hindi na magiging counterpart nung A, yung X. Kasi pag binaliktad mo na ito, pwede siyang mag-iba ng kanyang direction. Kaya paano natin malalaman na yung corresponding parts ng isang triangle ay tama sa kabilang triangle? Simple lang talaga yung gagawin nyo. Pag meron na kayong declaration na yung dalawang triangle ay congruent, magpe-pairing na lang kayo ng kanilang mga letters. So example, yung unang letter ng ating triangle dito ay A. Yung partner niya na letter din sa kabila ay yung unang letter din ng ating pangalawang triangle. So yung A, yung counterpart niya sa kabila ay X. Yung B, pangalawang letter, yung counterpart niya sa kabila ay S. At yung C, yung counterpart niya sa kabila ay yung R. Yun ang inyong gagawin para mas easy ma-identify kung ano yung mga corresponding parts ng dalawang triangle. So, punta na tayo sa mga corresponding parts. So, let's say, hanapin natin yung counterpart or yung corresponding part ni angle A, ni angle B, ni angle C, ng ating side AB or segment AB, ang corresponding part ng ating side BC, ang corresponding side ng ating segment BC, at ano yung line segment na counterpart ng ating segment AC. So, punta na tayo dito. Ito na lang yung ating magiging basihan. So, ibig sabihin, kahit wala itong dalawang figures na ito, pwede mo na masagot yung mga tanong na ito sa right side. So, let's start with angle A. Remember na ang bawat letrang ito ay katumbas din ng isang angle. So, yung A na yan ay hindi lang point, it's also an angle. So, pag ito ay angle A, at yung partner ng A sa kabila ay X, yun din yung corresponding part ng ating angle. So, angle A corresponds to, ito yung symbol ng ating corresponding or corresponds to. So, angle A corresponds to angle X. So, itong si A, yung partner niya ay talagang si X. Now, next, B. Yung B sa pangalan ay pangalawa at S sa kabila ay pangalawa. So, yung angle B natin corresponds to angle S. Next, lagyan muna natin ng marking. So, angle B, so dalawang curve, ay yung corresponding part niya ay yung angle S. Next, angle C.
So, yung angle C, yung partner niya, syempre yung natirang letter din sa kabila, yung angle R. So, angle C corresponds to angle R. Okay, punta na tayo sa ating sides. Ano yung counterpart ng mga sides na ito sa ating second triangle? Well, same din yung gagawin nyo. Dito kayo magbe-base ng sagot. Yung side ay may dalawang letters. So, let's say AB. This is your side AB. If na-notice nyo sa pangalan natin, yung AB ay yung first and second letter ng ating pangalan. So, dun din kayo pupunta sa kabila. Yung first at second letter na yon, which is the XS, ay ang magiging counterpart na segment ng ating segment AB. Therefore, segment AB corresponds to XS. That's it. So, sulat na natin. Side AB corresponds to side XS. Okay, hanapin na natin yung corresponding part ng ating segment BC. So, remember, yung segment BC natin ay itong side na to. So, yung BC sa ating pangalan ay yung second and third letter. So, yung second and third letter ng kabilang triangle ay siya ding magiging counterpart niya. So, yung segment BC corresponds to segment SR. At syempre yung natirang side, yung natirang corresponding parts. So, our segment AC corresponds to segment XR. So, yung AC is yung first and last letter ng ating pangalan at yung XR ay siya ding first and last letter ng ating pangalan. So, tama yung ating sagot. Okay, so that's how we name the corresponding parts of your two congruent triangles. Okay, let's go to the second example. So, this time, hindi ko isusulat yung pangalan ng dalawang congruent na triangles. However, mas easy ito kasi meron na mga indicators sa bawat parts ng dalawang triangles. So, yung gagawin nyo lamang para mahanap yung corresponding parts ay hanapin yung magkaparehong symbol or indicator. So, hanapin na natin yung corresponding parts ng ating angle X nito. Sino yung corresponding part ni angle Y dito sa kabila? Sino yung corresponding part ni angle Z? Okay, punta na tayo sa segment. So, yung segment XY, yung side YC, at yung side XZ. Okay, don't forget, symbol na corresponding ay yung parang line. Okay, so yung angle X natin ay mayroong tatlong curved lines. So, in this triangle, it's the angle S. Okay, corresponding part ng ating angle Y. Yung angle Y ay mayroong dalawang curved lines only. So, it's the angle R. Next, angle Z. Si Z ay merong isang curved line and sa kabila, it's the angle O. Okay, segment XY. Segment XY corresponds to segment RS. Okay, YZ. YZ is this side. Dalawa yung indicator. So, YZ corresponds to segment OR. And last, segment XZ, yung base natin, corresponds to segment OS. And that's it. I hope na na-master nyo na kung ano yung mga corresponding parts ng dalawang triangles na congruent. Okay, punta na tayo sa tatlong triangle congruence postulate na magsasabi na automatic na congruent yung dalawang triangles. So, ano-ano yung tatlong rason? Number 1, pinakauna nating postulate ay yung tinatawag na SSS
congruence postulate. Yung ibig sabihin ng SSS ay side, side, side. So, you are talking about yung tatlong sides ng ating dalawang triangles. So, sa English, if the three sides of one triangle are congruent to the three sides of another triangle, then the triangles are congruent. Ang ibig sabihin, pag lahat ng sides ng isang triangle, let's say itong side na to, yung side na to, at yung side na to, ay congruent sa lahat ng sides ng ating pangalawang triangle, then, yung dalawang triangles na ito ay congruent. So, lagyan natin ng mga examples. So, since may indicator na tayo, yung segment AB is congruent to segment DE. That's the first pair of the sides. Pangalawa, segment BC is congruent to segment DF. So, this is congruent ha. Ito yung symbol ng congruent. Ibig sabihin, same yung kanilang size. And last, segment AC is congruent to segment EF. Now, since meron tayong tatlong pairs ng sides na congruent sa magkabilang triangle, then, pwede na nating i-conclude na yung triangle ABC is congruent to triangle EDF. Okay, that's the SSS congruence postulate. Alright, punta na tayo sa ating second triangle congruence postulate. The second is what you call SAS congruence postulate. SAS means side, angle, side. Na-notice nyo, yung angle na word ay nasa gitna ng ating dalawang sides. Sa English, if two sides and the included angle of one triangle are congruent to two sides and the included angle of another triangle, then the triangles are congruent. So, sinasabi dito na dapat merong dalawang sides at sa gitna ay merong angle. So, let's say, ito yung side na ito at ito yung pangalawang side. And ito yung angle. So, dapat merong dalawang sides at angle na nasa gitna na same yung measurement niya sa kabilang dalawang sides at angle na nasa gitna sa pangalawang triangle. Then, madideclare na natin na yung dalawang triangles ay automatic na congruent. That is side, angle, side. Side, angle, side. SAS. So, example. So, in this example, segment AB is congruent to segment DF. Yan yung ating S. Then, meron tayong angle sa gitna. So, angle A is congruent to angle F. That is our A. And last, para matapos na yung SAS, is yung isa pang side. Segment AC is congruent to segment EF. That is our S. SAS. Right, third triangle congruence postulate. So, yung una is SSS, pangalawa is SAS, and yung pangatlo is ASA congruence postulate. So, A means angle,
S means side, and another A is the angle. This time, dapat meron tayong dalawang angles at isang side na nasa gitna na congruent sa kabilang dalawang angles at side na nasa gitna ng ating pangalawang triangle. In English, if two angles and the included side of one triangle are congruent to the two angles and the included side of another triangle, then the triangles are congruent. Sige, illustrate na tayo. So, ito yung dalawang triangles natin. So, dapat merong dalawang angles at side na nasa gitna. So, ito yung angle at isang side sa gitna. A as A na congruent din sa kabilang angle, side angle. So, ibahin natin yung position ng ating mga parts. So, ito yung unang angle ko. Ito yung pangalawang angle. At ito yung side. Are they still congruent? Yes. Kasi A, S, A, S, A. So, yung kaibahan lang is yung positioning. So, sinasabi na pag meron kayong dalawang angles, isa, dalawa, at side na nasa gitna, na magkapareho yung measurement nila sa dalawang triangles, then automatic na congruent din ang buong triangles. So, let's label na. Okay, so name na natin yung tatlong parts na dapat ay congruent. So, we have one angle. So, angle B is congruent to angle E. Siya yung counterpart ni angle B. Kasi isa lang yung curve. So, this is our A. Then, punta na tayo sa S or sa side. Yung segment BC is congruent to segment DE. This is our S. Angle C is congruent to angle D. And yan ang ating pangalawang A. A, S, A. Pwede na nating makonclude na yung triangle A, B, C is congruent to triangle. Paano natin niname ito? So, yung A is yung walang markings. At ito yung walang markings na letter sa kabila. So, triangle F. B is yung isang curve, E. C is yung dalawang curve. So, D yung counterpart ng ating angle sa kabila. So, triangle ABC is congruent to triangle F, E, D. Okay, punta na tayo sa ating exercises. Well, yung gagawin nyo lamang dito is i-identify kung ano yung postulate na ini-illustrate ng ating given. So, example number 1 is ito yung dalawang triangles. Sige, lagay na natin kagad yung number 2 na lang. And then, maglalagay na ako ng mga markings. Okay, number 1. Ano yung postulate na ini-illustrate ng ating dalawang triangles? Actually, napaka-easy lang talaga yung exercises na ito. So, the correct answer is, this is a side, this is an angle, and this is another side. So, S, A, S. Congruent sa kabilang S, A, S. So, this is SAS postulate. Number 2. Ito yung easiest. Yes, walang angle, tatlong sides. So, therefore, this is a side, 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 side. So, this is SSS postulate.
Okay, let's say meron tayong dalawang triangles na ganito. So, let's say meron tayong ganito. Okay. So, yung indicators natin ay nakalagay sa isang angle. Ito isang side at isa pang angle. Angle, side, angle. Therefore, the answer for this is the ASA postulate. So, yung gagawin mo dito is isusulat nyo kung ano yung tatlong parts na congruent sa magkabilang triangle. So, let's identify the 3 parts na congruent sa magkabilang triangle. So, try natin muna sa segment XY is congruent to segment SM. Correct. Ito yung sides na congruent. Our angle X is congruent to angle M. And yung last part, segment XR is congruent to segment D. So this is our SAS. So pangalan nito is RBSABM. Okay, so this time what we're gonna do is to identify the 3 parts na congruent, SSS postulate. So yung question natin is, ano yung tatlong sides na congruent sa magkabilang triangle? So let's start with segment RP is congruent to segment BM. Segment PS, ito yung side na to, is congruent to segment AB. Kasi tatlo yung markings. And last side, segment RS is congruent to segment AM.